Sa New York, nagpasya ang pamilyang Sanford na magbakasyon, kaya umupa sila ng bahay sa Long Island sa tabi ng kagubatan. Maganda ang bahay ngunit nakalak ang cabinet ng alak. Habang nag-aayos ang pamilya, ang ina na si Amanda ay nagmaneho papunta sa bayan upang bumili ng grocery, at hindi niya naiwasang mapansin ang pagkarga ni Danny ng napakaraming supply sa kanyang truck. Nang maglaon ay pumunta ang pamilya sa dalampasigan, at napansin ng anak na babae na si Rose ang malaking barkong tangke ng langis na naglalayag sa di kalayuan. Sa una, ipinagwalang bahala nila ito, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto nilang papalapit na ang barko sa dalampasigan. Nagsimulang magpanik ang mga tao at tumakbo palayo habang bumabangga ang barko sa buhangin, ngunit buti na lang walang nasaktan at isinara ang beach sa araw na iyon. Nang makauwi ang pamilya, napagtanto nilang hindi gumagana ang wifi at walang signal sa kanilang telepono o telebisyon. Si Amanda at ang kanyang asawang si Clay ay nagulat nang makita ang ilang deer sa likod bahay na sa tingin nila ay magandang senyales. Kinagabihan, nakarinig si Amanda ng ingay sa labas at biglang may kumatok sa kanilang pintuan. Naghanda si Clay upang lumaban kung sakaling may nanghihimasok, ngunit nagulat sila nang malaman na alam ng dalawang tao ang kanilang mga pangalan. Ito pala ay ang negosyanteng si George at ang anak niyang si Ruth, na siyang tunay na may-ari ng bahay. Si George ang nakausap ni Amanda sa pamamagitan ng email para ayusin ang renta. Humingi siya ng paumanhin para sa pagpunta ng walang pasabi dahil lahat ng mga telepono ay hindi gumagana. Pumunta sila sa bayan at habang pabalik sila sa lungsod, nagkaroon ng malawakang pagkawala ng kuryente. Dahil nakatira sila sa ika-14 na palapag at si George ay may mahinang tuhod, naisip nilang manatili sa bahay na ito ngayong gabi. Hindi gusto ni Amanda ang ideya at walang tiwala sa kanila, kaya sinubukan ni George na mag-alok sa kanya ng 50% refund at sinabing matutulog sila ni Ruth sa guest room sa basement. Upang patunayan ang kanyang pagkakakilanlan, ibinunyag niya na nasa kanya ang susi ng cabinet at binuksan ito upang maglabas ng envelope, ngunit iniiwasan niyang makita ng iba na may baril din doon. Ang envelope ay may $1,000 na inalok niya bilang kabayaran, ngunit nag-iingat pa rin si Amanda, iniisip na maaari niyang makuha ang mga susi dahil siya ang tagalinis ng bahay. Kinumbinsi ni Clay si Amanda na bigyan ng pagkakataon ang dalawa. Ibinahagi ni George ang alak mula sa cabinet at sinabi sa kanila ang kwento ng bahay na ito, na ipinapaliwanag na si Danny ang kanyang contractor. Ipinaliwanag din niya na ang kanyang asawa ay nasa malayo dahil sa kanyang trabaho. Pinutol ni Amanda ang kwento para humingi ng ID, ngunit naiwan ni George ang wallet niya sa isa pa niyang coat, na nakalimutan niya sa teatro dahil sa kaguluhan. Lalong naghinala si Amanda dahil sinabi ni George kanina na nalaman lang niya ang tungkol sa blackout nung pauwi na sila. Bigla silang nakarinig ng tumunog na alarm, binuksan ni Ruth ang telebisyon at natuklasan nila na may inilabas na national emergency. Ngayon ay wala ng choice si Amanda kundi ang patuluyin ang dalawa sa bahay. Nang pumunta sina George at Ruth sa basement room, nalaman natin na may alam si George dahil binalaan siya ng isang kliyente. Kinaumagahan, nagising si Amanda at nakita ang 4 na emergency message sa kanyang cellphone. Ang dalawa ay pinag-uusapan ang tungkol sa blackout, binanggit sa isa pa na posibleng mga hacker ang nasa likod nito, at ang huli ay mga random na simbolo lamang. Nag-aalala, ginising niya si Clay upang ipakita sa kanya ang mensahe, ngunit biglang naglaho ang mga ito bago niya makita. Nagpasya si Clay na magmaneho papunta sa bayan upang kumuha ng newspaper para sa higit pang impormasyon, gayunpaman, dahil hindi rin gumagana ang GPS, hindi nagtagal ay naligaw siya. Itinigil niya ang sasakyan at lumabas upang tingnan kung makakakuha siya ng signal sa kanyang cellphone, kaya hindi niya narinig ang pag-activate ng radyo sa loob ng kotse ng ilang segundo lamang. Ipinaalam ng reporter na ang cyber attack ay nagdulot ng malubhang sakuna sa kapaligiran sa timog, na nakaaapekto sa migration pattern ng mga hayop. Dahil hindi siya pinalad na makakuha ng signal, nagpasya si Clay na magpatuloy sa pagmamaneho, at ilang sandali pa ay nakakita siya ng isang babaeng kumakaway sa gilid ng kalsada. Tila kailangan niya ng tulong kaya itinigil ni Clay ang sasakyan, ngunit ang babae ay nagsasalita lamang ng wikang Espanyol at hindi niya ito naiintindihan. Dahil nakaramdam siya ng pagkabalisa sa kanyang pagsusumamo, nagpasya si Clay na huwag itong pansinin at nagpatuloy. Bigla siyang nakakita ng drone na lumilipad sa malapit na may pulang usok sa buntot nito kaya binilisan niya ang pagmamaneho, ngunit nang lumapit ang drone, napagtanto ni Clay na ang usok ay pulang papel lamang. Samantala, nagmaneho si George upang bisitahin ang kapitbahay, habang hawak ang kanyang baril.
Patuloy niyang sinusuri ang cellphone niya dahil wala siyang narinig mula sa kanyang asawa mula pa kahapon, at dapat ay nakasakay na ito ngayon sa eroplano upang umuwi. Nakakalungkot na wala ni isa sa mensahe ang na-deliver. Ang bahay ng kapitbahay ay tila walang laman, at nakapagtataka na may iba't ibang bagay na nakakalat sa hardin. Naiwang bukas ang pinto, kaya pumasok siya sa loob at nakitang magulo sa loob. Sinubukan ni George na gamitin ang satellite phone ng kapitbahay, ngunit hindi rin ito gumagana, na nangangahulugang ang lahat ng mga satellite ng Amerika ay nasira. Nang papaalis na siya, napansin niyang marami pang bagay ang nakakalat malapit sa dalampasigan, kaya sinundan niya ito at nakakita ng mamahaling relo sa buhangin. Nang sinubukan niyang kunin ito, laking gulat niya nang matagpuan niya ang putol na braso kaya natumba siya, at natuklasan ang katawan ng piloto. Habang lumilingon siya sa paligid, napagtanto niyang may bumagsak na eroplano sa dalampasigan. Sa sandaling iyon ay narinig niya ang isa pang eroplanong papalapit, kaya tumakbo siya palayo at nagtago sa bahay bago bumagsak ang eroplano. Sa bahay, labis na nadismaya si Rose dahil gusto niyang panuurin ang huling episode ng Friends, ngunit wala sa mga device ang gumagana. Tumakbo siya palabas at laking gulat niya nang makakita ng napakaraming deer sa likod bahay. Kinumbinsi niya ang kapatid niyang si Archie na pumunta sa kagubatan, kung saan nakahanap sila ng lumang shed. Pumasok sila sa loob at sinabi ni Archie kay Rose na siguradong may nakatira doon at nakikita siya sa bintana sa kanyang pagtulog. Nagulat si Rose at aksidenteng nauntog ang ulo niya nang mapagtanto niyang banibiro lang siya ni Archie. Habang pabalik sila sa bahay, si Archie ay nakagat ng surot at nakita ni Rose ang isa pang deer, at napansin din niya ang maraming ibon na lumilipad. Pagbalik ni George, inamin niya kay Amanda na nahulaan niya na may kung anong bagay na paparating dahil nakita niyang kakaiba ang kilos ng merkado. Habang ipinapaliwanag niya ang nakita niya sa dalampasigan, naputol ang kanilang pag-uusap nang makarinig sila ng pagsabog sa di kalayuan, na sinundan ng malakas na ingay na nakakasakit sa kanilang mga tainga at nakakabasag ng mga bintana. Agad na tumakbo si Amanda sa kakahuyan upang hanapin ang kanyang mga anak, ngunit ang ingay ay lubos na nagpapahirap sa kanya kaya napaluhod siya sa sakit. Mabuti na lang at tumigil na ang ingay at lahat ay bumalik sa bahay. Naaalala ni Amanda na nakita niya si Danny na bumibili ng napakaraming supply, at sa tingin niya ay alam din nito na may mangyayari. Sa sandaling iyon ay bumalik si Clay at ipinakita sa kanila ang papel na nakasulat sa wikang Persian. Nakilala ni Archie ang sulat mula sa war video game at ipinaliwanag na ang nakasulat dito ay kamatayan sa Amerika. Sa takot, nagpa siya sina Amanda at Clay na pumunta sa bahay ng isang kamag-anak sa New Jersey, hindi pinapansin ang mga babala ni George. Habang nagmamaneho sila palayo, patuloy silang nakakarinig ng mga sirena, at sa huli, nakita nilang maraming puting kotse ang nakaharang sa kalsada. Si Amanda ay lumabas upang mag-imbestiga at napansin niyang walang tao sa paligid. Ang lahat ng mga kotseng ito ay parehong naka-self-driving models at bagong-bago pa. Biglang lumitaw ang mas maraming automatikong sasakyan sa likuran nila, kaya nagmamadaling bumalik si Amanda sa kanyang pamilya at inilayo ang kanyang sasakyan sa tamang oras bago bumangga ang mga humaharurot na sasakyan sa mga nakaharang sa kalsada. Umalis ang pamilya habang umiiwas sila sa mga paparating na sasakyan, at sa di kalayuan, makikita na ang kaguluhan ay umabot hanggang sa lungsod. Walang pagpipilian ang Sandford kundi bumalik sa bahay, at pinayagan sila ni George na manatili. Habang nagsisimulang umulan, nanatili si Archie sa kanyang silid upang gumawa ng kapilyuhan habang tinitingnan ang mga larawan ni Ruth na kinunan niya, ngunit nagsimulang sumama ang pakiramdam niya at nagpas siyang matulog na lang. Inanyayahan ni Ruth si Clay na manigarilyo kasama niya, at inamin ni Clay na nababagabag siya dahil sa pag-iwan sa kawawang babae sa kalsada. Bigla silang nakarinig ng ingay at natuklasan na may mga flamingo sa pool. Sa loob, nagsalo sina Amanda at George ng inumin, at may ipinagtapat si George. Pumunta siya sa bahay na ito dahil sinabi sa kanya ng isang makapangyarihang kliyente na nagtatrabaho sa Pentagon na may masasamang grupong nagpapatakbo sa mundo. Ang kliyenteng iyon ay bigla na lang nakiusap kay George na ilipat ang kanyang pera at sinabi na siya ay aalis saglit, kaya napagtanto ni George na may kakaibang bagay na malapit nang mangyari. Pagod sa lahat ng nakapanlulumong usapan na ito, dinala ni George si Amanda sa silid na may koleksyon ng musika at sumayaw sila sandali. Masyado silang magkalapit at magkayakap, kaya ipinaalala ni Amanda na lasing sila at parehong may mga asawa. Pumayag si George na huwag gumawa ng anuman, ngunit natatakot siya na ang kanyang asawa ay malamang napatay na.
Sa sandaling iyon, muling tumunog ang maingay na tunog na sumira sa lahat ng ilaw at natakot ang mga flamingo. Ngayon kailangan nilang gumamit ng mga kandila para sa liwanag, at ang bawat pamilya ay nagpasya na mag-share ng kama upang hindi matakot. Kinaumagahan, napagtanto nilang nawawala si Rose at mukhang kinuha niya ang isa sa mga bisikleta. Biglang nagising si Archie na may lagnat at nagsimulang magsuka ng dugo. Nang suriin niya ang kanyang bibig, laking gulat niya nang matuklasan niyang natatanggal ang lahat ng ngipin niya. Iniisip ni Archie na may kinalaman ito sa kagat ng surot, kaya nagboluntaryo si George na isama si Clay at ang nagsusukang si Archie upang puntahan si Danny at humingi ng gamot habang sina Amanda at Ruth ay pumunta sa kakahuyan upang hanapin si Rose. Pagkatapos ng matagal na paghahanap na hindi nagtagumpay, nagpahinga sina Ruth at Amanda sa shed para lamang magsimulang magtalo. Pareho silang ayaw ang isa't isa at nagkaroon ng pagtatalo, ngunit sa pagbabahagi ng kanilang mga alalahanin, kahit papaano ay mas naintindihan nila ang isa't isa. Sa sandaling iyon ay nakarinig sila ng kakaibang ingay na nagpapahiwatig na may gumagalaw sa labas. Lumabas si Amanda at nakakita ng bakas ng bisikleta, ngunit nang sundan niya ito, muli siyang nakarinig ng ingay at natuklasan niyang si Ruth ay napapaligiran ng isang kawan ng deer. Walang pag-aalinlangan, si Amanda ay sumugod sa tabi ni Ruth at sinimulang sigawan ang mga hayop, na nag-udyok kay Ruth na gawin din iyon. Gumana ang paraan na iyon at umalis ang mga hayop, kaya nagyakapan sina Amanda at Ruth. Samantala, ang mga lalaki ay dumating sa bahay ni Danny, ngunit sa kanilang pagkabigla, pinapaatras sila ni Danny at lumabas na may hawak na baril. Ipinaliwanag niya ang parehong ingay na nangyari sa Cuba ilang taon na ang nakalilipas at nagdulot ito ng radiation, kaya malamang na iyon ang dahilan kaya nagkasakit si Archie. Alam din niya na pinauwi ng mga Russian ang kanilang mga kababayan mula sa Washington, kaya sa tingin niya ay may nangyayaring digmaan. Gayunpaman, walang pakialam si Danny kahit pamatagal na silang magkaibigan ni George at handang magbayad si Clay, dahil ang prioridad niya ay tulungan ang sariling pamilya kaya tumanggi siyang tulungan sila. Kung gusto nila ng tulong, sa palagay niya ay dapat silang pumunta sa mga kapitbahay na siguradong may bunker. Tumanggi si George na umalis ng walang gamot, kaya't inilabas niya ang kanyang baril at nagkaroon ng pagtatalo habang tinutukan nila ang isa't isa. Si Clay ay gumalaw upang pumagitna sa kanila at inamin na siya ay walang kwentang tao, ngunit nagmamakaawa siyang mabigyan ng gamot habang siya ay nagpapaliwanag na pareho lang silang gustong protektahan ang kanilang mga pamilya. Sa wakas ay pumayag si Danny at binigyan sila ng gamot kapalit ng pera. Habang si Archie ay umiinom ng gamot, nagbahagi si Danny ng ilang karagdagang impormasyon, ito ay ginawa ng mga Koreano. Tumugon si Clay sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya na ang leaflet ay nagpapatunay na ito ay ang mga Iranian, ngunit mas maraming alam si Danny. Bago nawala ng signal ang mga telepono, sinabi sa kanya ng isang kaibigan niya sa San Diego na may drone din na naghulog ng mga leaflet doon, ngunit iyon ay nasa ibang wika sa silangang Asya tulad ng Korean o Chinese. Ang kaibigan ay veterano ng Iraq, kaya makikilala niya ito kung ito ay Persian. Ang teorya ni Danny ay dahil maraming kaaway ang US, nagtutulungan ang mga ito para sirain ang bansa. Bumalik ang mga lalaki sa kotse at inamin ni George na ang impormasyon ni Danny ay nagpapatunay sa isang usap-usapan na narinig niya noon. Ito ay 3 yugto ng pagkilos na ginamit upang sirain ang gobyerno ng isang bansa mula sa loob. Una, paghihiwalayin nila ang mga mamamayan sa pamamagitan ng pagsira sa lahat ng kanilang komunikasyon at transportasyon. Magdudulot ito ng takot sa mga tao, na nagiging sanhi ng ikalawang yugto, ang magkakasabay na kaguluhan. Tulad ng nangyari kay Danny, ang mga tao ay magsisimulang talikuran ang isa't isa upang mabuhay at hindi magtitiwala sa anumang impormasyon na maririnig, na baka kagagawan ng mga hacker at mga bagay tulad ng mga nahulog na papel. Pagkatapos, ang ikatlong yugto ay kusang mangyayari, ang mga mamamayan ay magtatapos sa pagpaplano ng isang kudeta o digmaang sibil, kaya magko-collapse ang bansa. Sina Clay at George ay sumang-ayon na magtulungan at dalhin ang kanilang mga pamilya sa bunker ng kapitbahay. Sa kakahuyan, patuloy na hinahanap nina Amanda at Ruth si Rose, natigil lang sila nang makitang nagliliyab ang skyline ng Manhattan habang naririnig ang mga pagsabog at putok ng baril sa buong lungsod. Samantala, napag-alaman na si Rose ay nasa bahay ng kapitbahay. Sinira niya ang pintuan sa harapan para makapasok at kumakain siya ngayon ng maraming pagkain, ngunit napahinto siya nang marinig niyang tinatawag ng kanyang ina ang kanyang pangalan. Aalis na sana si Rose ngunit may napansin siyang ilaw na nagmumula sa basement,
Kaya sinundan niya ito at nakita ang emergency bunker na puno ng lahat ng maaaring kailanganin ng tao, kabilang ang gym at greenhouse. Mayroon ding emergency alert system na nagmumungkahi na maghanap ng masisilungan dahil inaatake ang White House at mga pangunahing lungsod sa US na nagdulot ng pagtaas ng mga antas ng radiation malapit sa maraming sentro ng populasyon. Natuklasan ni Rose na may napakalaking koleksyon ng DVD na kinabibilangan ng Friends, kaya kinuha niya ang disc at sa wakas ay napanood niya ang huling episode ng paborito niyang palabas. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.